Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kung maaalala po ninyo, ito pong issue po ng Green Hills East mga kaibigan. At ito pong Shangri-La. Dito po sa proyekto nito na pagtatayo ng isang malaking establishmento dyan po sa loob ng kanilang subdivision mga kaibigan. Inulan nga po ng batikos ito pong si ex-Mayor Abalos Sr. dahil nga po sa tila baga pagtatanggol nito sa proyekto po ng Shangri-La. Yon, may mga usap-usapan na dati daw na-approve na yan, kaya nga nagkaroon ng pagtatalo diyan magmula sa barangay level yan po ba yung kasunduan na yan, nangyari po ba yan nung panahon po ninyo, at bakit po former mayor po kayo pinagtatanggol nyo po ito pa pong Shangri-La property sa tila baga binabaliwala nyo po ang sentimiento ng inyo pong mga dating nasasakupan? In a dialogue between city officials, SPA representatives and residents, Abalos appeared to side with the developer, hinting that the local government would approve the project and instructing a city official to explain why we are allowing this application for exemption. Nako! Ayan, yan po ang nakakalungkot mga kaibigan, na imbis na po ang interes po ng mga mamamayan dyan sa Mandaluyong ang unahin, bakit po tila baga iniisang tabi po natin yan, bibigyan pa natin ng exception at magsaside po tayo dito po sa mga malalaking kumpanya. Hindi po masama ang pag-asenso, pero i-considera po natin ang welfare ng ating pong mga nasasakupan sana, diba former mayor? Abalos also reportedly advocated for SPI's project, saying it will help generate much needed funds for the city government. I know it will inconvenience you, and therefore we do not deny that. It's part of progress. The demands for more revenues are getting bigger, Abalos said. We are trying to raise funds, kaya po ako'y nakikiusap for the city. He added, urging residents to support the local government. This is your city. We need money. We need money to sustain, the former mayor insisted. Okay mga kaibigan, kasi nga po ang nakakapagtaka po dito, bakit po ang isang dating alkalde ay todo effort para ipagtanggol po ang isang pribadong kumpanya? Bakit hindi na lamang po kasi ipaubaya natin ito sa mga currently na nakaupo sa posisyon dyan po sa LGU na Mandaluyong? Pabayaan nyo po na magkaroon ho ng dialogo yung mga residente ho ng Green Hills East. Yan pong Shangri-La na yan. At yan pong LGU ninyo. Siguro po former Mayor Abalos, mag-giveaway na ho tayo. Hindi ho ba, I don't know kung meron na ho kayo dyang kasunduan ng Shangri-La nung kayo pa po ay nanunungkulan dyan. Pero nagkakaroon ho kasi ng kalituhan kagaya ho nung naiulat nung mga nakaraang linggo. Ang akala daw, base sa report, pinayagan na daw ng barangay at alam na daw ng LGU, tapos hindi naman pala. So nagkakaroon ho ng kalituhan ibigay na ho natin ang bola sa mga nakaupo po dyan at pakinggan din po natin ang mga residente ng Green Hills East, kasi po ayon sa ulat, ang pagtatayo daw niyan aabot ng 9 na taon. Kung ngayon congested na sila dyan, lalo ho silang magsisiksikan dyan. Residents, however, push back, stressing that revenue should not come at the expense of the community welfare. One resident suggested that if SPI truly wanted to help Mandaluyong, it should consider building in another location or limiting its project to only 6 stories. Pakagandang punto po mga kaibigan ng mga residente ng Green Hills East, kasi aanuhin mo nga naman ng revenue kung magkakandaleche-leche naman ang buhay po ng mga residente ng Green Hills East mga kaibigan. Come to think of it, former mayor naman. Come on now. Yun nga lamang po mga kaibigan, at nakakalungkot po dahil po patuloy pa rin po na ipinagtanggol ni former Mayor Abalos Sr. Ito pong SPI mga kaibigan na sinasabi po nila hindi po nila makukuha o mababawi ang kanila pong nailabas na 2.4 billion kung magtatayo po sila ng mas mababang building. So mga kaibigan, ano po masasabi nyo dito? May naamoy po ba kayo? Well, comment down below. Silver Voice TV, magandang araw.